matutumba ka. And then kapag tumingin ka sa taas, tumingin ka sa baba, is nahihilo ka. Si kabayan na nagtatrabaho sa abroad na minsan kapag may sakit ay hindi iniinda. Laging okay lang, okay ako. Isang kabayan na malayo sa pamilya, malayong bansa, maagang gumigising, pilit pa rin pumapasok sa trabaho. Kahit ang katawan ay mabigat na. At itong muli ang another kwento ni kabayan. Good afternoon! Ayan. So, papasok na tayo sa trabaho at mainit ngayon. Mainit pero malamig. Winter season dito sa Kuwait. Naubos na yung aking serum na ginagamit usually. Tapos may itatry ako na ganito. Energe mo is. Nakikita mo rin. Pero itatry ko ito. Meron na palang serum ang kojic acid. Kojic acid face serum. Tatry ko ito. Ngayon ko lang bubuksan. Tatry ko kung maganda ang result sa akin. So, ito siya. Ayan. Ito natin. Ganito siya, oh. May nakita ako sa video na nakakatanggal daw ng mga ganito. May ganito ako kasi galing ako sakit. Na maglagay ng serum. First time ko makaramdam ng ganito. Yung parang hilong-hilo ka. Na parang pag maglalakad ka, is matutumba ka. And then kapag tumingin ka sa taas, tumingin ka sa baba, is nahihilo ka. Umuwi ako, nag-early out ako kasi parang di ko kaya. Tapos ngayon, pag pinipikit ko yung mata ko, para siyang nahihilo pa rin ako. Hindi ko mapaliwanag hilo ko. Hindi naman ako gutom. Hindi man nakakaramdam ng gutom. Pero, hindi ko alam. Well, ito na yung reality ng isang OFW, ng isang solo living abroad. I was running through the dark again, trying to outrun all the pain inside. Every scar was calling my name again. Every tear I tried so hard to hide. I was breaking, I was barely breathing, lost in echoes of yesterday. Then your voice cut through the ceiling, pulled me back from drifting away. When the night feels too heavy to hold, and my heart's on the edge of the fall, you remind me I'm not alone. You remind me I'm still strong. I'll be forever with you through the fire and rain. When the world turns cold and the sky breaks open, I'll be forever with you, screaming your name. Even when we're bruised, even when we're broken, if tomorrow's unsure and the past won't let go, I'll stand in the storm, I won't let you go. I'll be forever, forever with you. Yung reality ng isang OFW, na ikaw at si Lord lang yung nakakaalam. Na ikaw at yung nasa taas lang ang nag-uusap. Well, siguro kabayan, hindi lahat. Pero mostly ng mga kabayan ay nakakaramdam ng ganitong sitwasyon. Alam mo yung pakiramdam na gumigising ka pa lang pero parang pagod na pagod ka na. Araw-araw gigising ka para magtrabaho. Hindi dahil gusto mo lang, kundi dahil kailangan. OFW ka eh. Solo living. Tahimik lang ang laban mo. Walang nakakarinig sa reklamo ng katawan mo. Lalo na kapag mag-isa ka lang sa kwarto. Pero kahit pagod ka na, kahit masakit na yung paa mo, kahit gusto mo na lang umuwi, lumalaban si kabayan. Kasi si kabayan may dahilan, may pamilyang iniisip, may pangarap na pinangahawakan. Kaya't kahit ang katawan niya ay sumisigaw na ng pahinga at pinipili pa ring tumayo. Sambit nga ulit ni kabayan. Para kanino ba ito? Para sa pamilya? Para sa pangarap? Para makaraos ulit?
Masakit isipin na malayo ka sa mga taong dahilan ng pagod mo. Pero sila rin ang dahilan kung bakit hindi ka sumusuko. Kaya kahit pagod na si kabayan, bumabangon pa rin. Pero kabayan, magpahinga ka rin. Huminga ka kahit saglit. Dahil ang tunay na lakas, hindi lang sa pagtitiis, kundi sa pag-aalaga sa sarili. Pagod ka? Sige lang, huminga ka. Magpahinga ka saglit, pero huwag kang susuko. Kasi lahat ng pagod mo ngayon, may patutunguhan. Kapit lang. So this is my third day ng paggamit nito. Kaya para sa'yo, kabayan na pagod na, tuloy pa rin. Maging proud tayo sa ating sarili. Dahil hindi tayo nag-iisa. At yan ang kwento ng iba nating kababayan dito sa abroad. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Kitang muli sa susunod na kwento. Subscribe! Bye-bye! Salamat!